Wait, nag, nagsasave pa kasi yung isa kanina eh. Pag nag-click ako dito, papasok siya dito. Okay lang siya. Hindi siya, how do I say this? Hindi siya pangit. Yung issue ko dito, readability. Kung sa buong page na to ng website, ganyan lang kalaki yung storybook ninyo. Ano ba to? Mag-flip open, tapos yung buong spread, mag-expand siya? Or one page each lang ang labas niya? Kada press ko ng arrow, one page, one page, one page. Never siya mag-spread. Paano bang Ay, mangyayari dito? ang balak ko, kunyari, pag pinrest na yung read for free, mag-open na ng bagong page. O sige. So per page, hindi Um, spread. Kasi spread, two pages pwede, yun. ako, spread po yung gagawin Okay, kasi spread. depend So sa, okay, kung spread ang mangyayari pagbukas ng book na to, itong si read for free and talk about it, dapat wala dyan. Dapat nasa sides pa. Kasi mag expand siya eh. Parang ang weird nun, yung cover ng book ninyo, nandito yung dalawa sa gilid. Nandito, ayan, nandyan. So pag yan, nagdoble, itong dalawa, uurong din pa side. Di sa simula pa lang, ilagay mo na sila dun sa side. At saka ano ba itong read for free? Kapareho lang siya ng pag-clinic ito magbubukas. opo, ganun na, Okay, in case na hindi, mahirap, hindi magets kagad na. sige. Tapos yung mga nandun na text na descriptions, yun ba yung lalabas dito sa baba? Sa Um, lorem yan ipsum? po yung, ano lang, hindi, yan lang yung book, parang description lang, tapos Description lang. mawawala na siya kapag nag-start reading na. Okay, sige. So, ang ibig sabihin nun, yung text content ninyo, ito na pala yung privacy policy, hindi ko nakita kanina. Nasaan na ba yan? So, itong mga to, saan lalabas yan? Ayan o, may mga, ayan o. Meron kayong mga ganito eh. Saan lupalop lalabas yan? Yun po, sa ilalim nung So yun nga, picture yun daw. yung sinasabi ko Ayan po kanina, yan. siya yung nandun sa ilalim. Okay, game. Next. Ah, okay. Ah, color palette. Ang dami ninyong color palette. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari, ba't ganon? Hindi ko alam kung bakit ang dami ninyong suggestions ng colors. Okay? Ito yung color palette 1 ninyo. Dito ako kakampi. Bakit? Siya yung may pinakabatang mga colors. Okay? Siya yung mga colors na most likely makaka-attract ng mga bata. Hindi ko alam kung saan ninyo kinuha itong color palette na to. Hindi ako graphics teacher. Pero, kung nagka-graphics panelist kayo at nagtanong siya saan lupalop nyo kinuha yung palette, you better be able to show her something. Okay? Hindi ko sinasabing gayahin ninyo yung existing palettes. Pero kasi, minsan, si graphics teacher naghahanap ng justification. O bakit ganyan yung mga kulay ninyo? Bakit yan yung pinili ninyo? Yan ba yung mga kulay na most attractive sa ano ninyo? Sa audience ninyo? O, saan nyo kinuha yung palette na yan? Patingin. You better be able to show her something. Okay? Na medyo similar, kahit hindi pareho similar. Kasi, yun nga, o may variation dito. Guys, lilituhin ninyo ang panelists. Okay? And then may color palette too. Hindi ako kakampi sa color palette too kasi hindi na yan kulay pambata. 4 to 9 years old, huwag nyo ibibigyan ng earth colors. Hindi attractive sa kanila yan. So yun, think about ano ang colors na makaka-attract ng audience ninyo. And then you've got 3 pa. Mas vibrant or hindi vibrant eh. Mas maganda yung choice dun sa color palette 1. So, ganito, huwag nyo nalituhin yung audience. Pumili na kayo ng final color palette ninyo. Yun lang ang isasama nyo dito. Huwag nyo lituhin yung panelist. Okay?
Kasi mangyayari yan, mag-iisip pa sila eh. O may 3 color palette ka dito, ano ba sinundan ninyo? Ayun. Tapos ang dami pa nilang sasabihin, ba't hindi ninyo ginamit yung one? Ba't hindi ninyo ginamit ito? Ganyan, ganyan, ganyan. Tinitriple ninyo yung problema ninyo. Imbis na tingnan na lang nila yung color palette one at i-approve nila, binibigyan nyo sila ng options to ask about it. Okay? Do not give them options anymore. Hindi kayo matatapos sa defense ninyo. Yung mga pictures na to, saan lalabas? Alam ko, ano lang sila eh, sample. Pero, saan sila sa website makikita? Kasi may sample images kayo, di ba? O, so saan yan lilitaw? Sa sitemap ninyo, saan yan lilitaw? Anybody? O naglagay lang kayo ng pictures na wala naman pala kayong balak lagay? Yung isa po ay yung sa homepage, yung sa starting. Homepage. So, meron kayong storybook website na pambata, pero yung nasa homepage ninyo, ganito itsura. Think about it. Okay? Think about it. Tingnan nyo kung bagay. Okay? Kasi parang may ano ulit. Itong mga to, wala akong problema dito sa mga style na to. Your logo is nice unless you will change the name. It's nice. Pero, yon ito siguro color palette 1 yata ito eh. Pero, patingin nga ulit. Kasi pwede siyang 1, pwedeng 3 eh. Oh, 1. Yung 1 and 3 ninyo hindi nagkakalayo. O, 3. Parang may similar colors. So, hindi ko alam kung depende sa decision ninyo kung anong mangyayari sa logo na yan. Slogans. Yung slogans, bridging compassion and creativity at every flip of the page. It's not saying anything about your topic. Illuminating grief. You do not illuminate grief. Kasi pag illuminate, parang, para siyang highlight. Parang ganon. Pero pag sinabi mong illuminate, parang it's something nice eh. It's something positive. Parang you're illuminating wala akong maisip at this point. Pero parang you don't use illuminating with grief and loss. So, medyo siguro i-temper down natin yung word na illuminating kung ito yung balak ninyong gamitin. Celebrating resilience. Masyadong general. Resilience ng grief. Sa grief. O yeah, gets ko. Nasa isang sentence siya or nasa isang slogan siya. Pero, not quite. Not quite. Kasi parang resilience is more often used with, it's coping with grief, coping with loss. Parang, ano bang definition ng resilience? Parang, kahit na anong mangyari, kaya mo mag-adjust, kaya mong gawa ng paraan yan, kaya mo yan. So parang yung dating niya, hindi ko ma-describe, oh my. Hindi siya yung eksaktong word na gagamitin for grief and loss. Parang yung resilience, parang pangbagyo. Or parang pandemic, maging resilient tayo lahat. Para hindi tayo mamatay. Paano ba to? Ayun, basta think, baka may maisip pa kayong mas okay. And then you've got this option. Sandali, Miss Leanyo. What's your kwentong sari-sari? So, scrap na yan kasi nagkaintindihan na tayo sa sari-sari kung papalitan ninyo or hindi. Masyadong general. Nurturing hearts through stories. Masyadong general. Anong klaseng stories? Diba? Empowering young hearts through grief. Gets ko yung gusto nyong sabihin, pero nag-i-empower kayo. Para ma-empower siya, kailangan muna siya maka-experience ng grief. Parang ganun yung dating. So, parang hindi nyo natumbok. Hindi nyo natumbok yung meaning na gusto ninyong sabihin. Echoes of strength. Ito pwede.
Journeying through grief together. Yan, itong huli pwede. Okay, Miss Leanyo, anong sabihin mo? I know po. I was just wondering if the word vulnerability is better to use than resilience po. Pwede. Pwede. Pero you don't celebrate vulnerability. Ay, of course po. Yeah. Ayun. So, papalitan mo si celebrate. Yun, anyway, isipin ninyo yung mga slogan, pili kayo ng isa, yun lang iwanan nyo dyan. Okay? Kasi unless outright na talagang far off or talagang hindi bagay, tsaka natin palitan. Pero yung ang daming options na ganito, you are opening yourself to questions with the panelists. Do not give them too many options. I know na pagdating sa defense, yung titingnan nila yung project na lang, pero marami dyan bumabalik sa papel. And guess what? They will check your project at home, not in front of you in school. Pagsalang ninyo, pagtayo nyo doon, magbi-brief, ano lang kayo, describe nyo very briefly, this is a website, we have 8 videos, kunyari lang, blah blah blah, we have 4 storybooks, ganyan, and it is all about, mabilisan, okay? Pero yung scrutiny, mangyayari sa bahay nila. So, sa bahay nila, di ba meron tayong Google Drive, Google Drive folder na sinare sa atin ni Miss Melay. Pagdating sa kanila ng URL ninyo, they will have access to all of your papers and babalik sila. Pwede sila bumalik sa kauna-unahang paper ninyo, which is the MTOME paper. So kung bibigyan nyo sila ng ganito kadaming options, marami pa silang sasabihin. Ay, ako, kunyari, 3 panelists. Ay, ako type ko yung una. Second panelist, na nasa ibang bahay, syempre, sa bahay niya. Ako gusto ko yung pangatlo. Yung isa, ay gusto ko yung pang-5. Anong ginawa ninyo? Pagdating sa defense, at yung isa kumampi sa 1, yung isa 3, yung isa 5, mag-aaway pa ngayon yung tatlo kung alin. Imbis na isa na lang ang binigay ninyo, yun yung gagawin lang nila, approve or disapprove. Diba? Or kung talagang outright change, yun yung sasabihin nila sa inyo sa defense. Pero huwag kayong magbibigay ng masyadong maraming options. O tapos yan, lalagay-lagay kayo ng color palette sa taas, pagdating ng study ninyo, ganyan yung itsura. At hindi nyo pa yan study. Ang studies, guys, kayo ang gagawa. Hindi pegs ang hinihingi dito. Ang hinihingi dito, study ng website na balak ninyong gawin in the color palette that you chose earlier, with the slogan that you chose earlier, with the logo that you did. So you will create your website. Okay? And you will put all of the pages here, including the inner pages, kung meron. Oo, meron. Kasi home, tapos yung pages, tapos may inner pages, di ba? So, yun yung dapat na laman nitong design study. At 2 set ang gagawin ninyo. Ayan, at least 2 design studies. Ginawa ninyo, nagbigay kayo sa akin ng 2 peg na hindi ko kailangan. Okay? Ang kailangan ko, yung mismong design na balak ninyo sa website ninyo. At kailangan ko ng 2 nun. A change in design, a change in color and font does not constitute a second design, ha? So, dalawang magkaiba yan. All pages. Now, kung yung book page ninyo, yung book 1 to 4 ninyo, pare-pareho lang naman ang itsura, di sige, di isa lang nun ang gawin mo. Diba? O layout and design of, sa site wireframe, nandun yung book, diba? Okay na yon. Using that wireframe, ano yung design ng page? Yun yung ilalagay nyo dito. So you will follow your wireframes up there na ginawa nyo kanina, na i-revise ninyo, kasi yung naka-ano pa siya eh, 1 book per chat pa yun eh, di ba? Yung part na yun, i-revise ninyo, and lahat ng wireframe na yun, i-apply nyo sa isang design dito. So ilang pages yan? Homepage, 4 pages, 5. Tapos yung sa book, sa forum, sa contact us, and sa about us, 9. 9 pages, study 1, applicable dun sa color palette 1. Diba? Tapos yan, study 2, kung color palette 1 pa rin, sige fine, gamitin nyo yun.
Pero, totally different design. Hindi kamukha nito. Gets? Hindi kamukha nung one na gagawin ninyo. Totally different. Na bagay dun sa target audience ninyo. Okay? And then yung drama dito, well, yung iba nandadaya. Yung iba nandadaya, okay lang. Gagawin nila, yung design 1 nila, ubod ng ganda. Para yun yung piliin ko. Tapos yung design 2, ubod ng pangit. Para siguradong hindi ko pipiliin yon. Pero yon, yung design 1 and design 2, kailangan sumusunod dun sa wireframe na pinakita nyo kanina. Kanina dun sa taas. Okay? So, 9 pages ng study 1, 9 pages ng study 2. Hindi nyo kailangan ng study 3. Bakit? Dalawa lang ang hiningi, ayan, nakasulat. Huwag nyo na pahirapan yung sarili nyo. Kasi the more you give options to your panelists, the more things that they see, the more things that they will say. Book collection page, study 1. Bakit ganito? So ito, yung book collection page ninyo, 4 lang na magkakatabing ganon, di ba? Ito, iba na. So yun, make sure your design studies match the site wireframes. Yung pages ninyo sa site wireframes should match the one in your oh my memory gap. The one in your yung map. Okay? So yun. So revise lahat ito kasi lahat ito hindi inyo, binigyan niyo ako ng peg pero hindi niyo ginawa yung dapat niyong gawin. And then make sure na may favicon. The favicon need not be your logo, but it can be your logo. Pero kasi kung masyado nang maliit, gawa kayo ng hiwalay na favicon na connected dun sa logo ninyo. Parang Facebook. Yung totoong logo ng Facebook, yung buong word in that specific font. Right? Pero yung favicon niya, F lang. So, ano yung favicon ng website ninyo? Kung papalitan ninyo yung sari-sari store, yun, isipin ninyo kung ano yung maganda. And then, ito yung guidelines na kailangan ninyo sundin. Okay? So, yun. Medyo mabigat ang revisions ng worksheet. Kasi, buong design studies niyo papalitan at gagawa na kayo ng pages. Yung slogans, iisipin. Yung logo, iisipin. Babawasan yung color palette at ilalagay ang final. Make sure bagay sa 4 to 9 years old. Actually, guys, yung 4 to 9 years old, ganito itsura. Yung unang-unang peg ninyo. Ay, nawala yung unang peg. Kasi yung 4 to 9, di ba? Ayan, Yung 4 to 9, kung ano yung colors ng crayons. Yan yung color palette ng 4 to 9. Lower to middle class. Ano ba yung 8 colors ng crayons? Pwede kayo dun maglaro. Okay? Dahil karamihan ng tao, lalo na kung lower to middle class, ang kaya lang nila bilhin yung 8 colors ng crayons. So, yun yung alam ng mga bata. Dun sila sanay tumingin. Di ba? Minsan may 16. Siguro hanggang 16 pwede. Pero yung 64 colors, hindi na nila kaya yan. Wonderful ang 64 colors. Lahat tayo nangangarap magkaroon ng crayon box na 64 colors nung bata tayo, pero hindi tayo binibili ng magulang natin. Pero kasi, yun nga, yung ibang colors na kasi doon, pang matanda na yung mga periwinkle. Ganon. Okay? So yun, think about the color scheme. Akyat ulit tayo. Sorry, think about the logo. Wala akong problema sa site wireframes, pero i-revise ninyo yung book chat. And yun, pagdating sa text content, I need the actual text and not just the descriptions.
Pag binasa ko siya, para ko na dapat binasa ang website ninyo. So while somebody in your group is revising the web project sheet, sana meron ng gumagawa nito. Nagsusulat na kayo ng storya, ng script. Ayan, isa-isahin nyo in this particular order. You have 4 weeks to go. It's week 8. So ito na yung mga walang tulugan weeks for the next month. Okay? Saan ba lalabas ang images? Tinanong ko na yan. Rethink slogans, design studies, blah, blah, blah. Okay, sinabi ko na lahat ng nasa papel ko. Questions? Alam ko nakaka-overwhelm. Pati ako na-overwhelm kasi ako nag-check. Tingnan nyo, yung mga papel ko, yung mga notes ninyo. Okay, so yun. Any questions, guys? Chat. May tao ba sa chat? Chat. Magsa-stop share ako. Gising pa ba kayo? Parang hindi. O yan. Again, questions. Not really a question, but I wanted to call out si Ali. Do you still want to show the Canva presentation? Is there anything else we would like to show pa there? Meron naman, but I currently can't share the presentation right now because I'm using my iPad and I can't connect my device to the Zoom. Okay. So Hindi, you send it to me via email later. If you want. okay po. Okay. We So, have the We have the fourth story po sa Canva. sige. Basta titingnan ko na lang yan mamaya pag nasend niyo. Ngayon, kung wala na kayong tanong, meron pa ba? Kasi may next group na nagpapanik na. Wala, guys. Nakaka-overwhelm ba? Nakaka-overwhelm, no? Grabe. Okay, tahimik na kayong lahat. Na information overload ko na kayo. Sige, I will end here. I hope you can submit the revised worksheet and the pre-prod papers. Oh, by the way, the pre-prod papers, dito ninyo ilalagay. Share screen ulit ako. Dito ninyo ilalagay sa... Punta tayo dito sa content page. Ay, hindi. Mali. Sa Dropbox. Yung mga pre-prod papers, dito ninyo ilalagay sa content development. Lahat itambak nyo dyan. Yung mga AV, yung mga script, storyboards. Yung hinihingi dito dito. Lahat ito, tambak dito. Okay? And then, pag na-approve ko sila, ako magsasabi, yung storyboard, isaksak mo na dun sa folder, or yung script, isaksak mo na dito sa folder. Hindi nyo pa nakikita yung ibang folders. Tingnan nyo, nakapatay yung mata. Okay? Pero pag may magsasubmit na dyan, bubuksan ko na yan. Pero in the meantime, dito nyo itatambak. Okay? Of course, yung worksheet, yung revised worksheet, dito pa rin. Ako magsasabi kung kailan ililipat nyo sa final folder. Okay? So, kung wala ng questions, I will go and meet the next group. Okay? Okay na tayo? If you have any questions, just email me. Ms. Leano, just email me the Canva so I can read Yes it po. later. And any questions na makukuha mo sa group mo or sa'yo. Okay? Okay po. Okay, bye-bye guys. Thank you so much. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Thank you, Ray. Thank you po. Okay.